Gumawa nga ako nito, nalimutan ko naman kung anong tawag dito. Parang butchi siya na may munggo nga pala sa loob. Ito nga yung mga sangkap na gagamitin ko dito. Sago, konting langka, gata ng nyog, glutinous flour, asukal, saka nga pala yung munggo na ilalagay natin sa loob na palaman. Binabad ko nga pala overnight yung munggo sa tubig para mas madali siyang lumambot. Tapos ay pinakulaan ko lang ito saglit at dinurog-durog gamit nga ang kutsara. Tapos ay kumuha lang ako ng konti, yung iba ay gigisa ko naman na pwede naman pang ulam. O diba? Napakatipid. Tapos itong glutinous flour na natitila ko dito, parang mga 1.5 cup nga pala ito, ay nilagay ko na lahat dito sa bowl at nilagyan ko na nga ito ng tubig. Bali tantsameter na nga lang ang ginawa ko dito. Ito nga palang panghimagas na ito o kakanin ay napanood ko nga lang ito sa YouTube. May isang sikat na vlogger na nagpunta dito. Ito nga pala ay lugar na sa Cavite. Nalimutan ko lang talaga yung tawag sa kanya. Hindi ko ba alam bakit ko siya nakalimutan. Hahalu-haluin ko nga lang itong glutinous flour tapos ay mamasahin ko nga ito gamit ang aking mga kamay. Oy, malinis po yung kamay ko para matiyak ko lang siya na mahalo ko ng maayos. Pag okay na, ay set aside ko muna yan. Tapos nga pala yung dahon ng saging na natira ko, ay dinarang ko na rin sa apoy para madali ko siyang mailagay dito sa aking paglalagyan. Okay na yung paglalagyan, may dahon na rin ng saging, kaya sisimulan ko na nga bilugin itong glutinous flour. Ito nga pala ay bibilug-bilugin ko lang. Tapos ay ipaplat ko lang yung bandang gitna niya. Saka ko naman ito lalagyan ng palaman ng munggo na nilagyan ko ng asukal kanina. Maliliit nga lang pala itong ginawa ko kasi kukunti naman lang yung glutinous flour ko. Para nga akong nagawa lang dito ng butchi. Ang kinaibahan lang nga nito ay lulutuin ko nga pala ito sa uling. Yung butchi kasi ay piprituhin mo yun sa mantika. Kung wala ka nga palang munggo, pwede mo siyang lagyan ng palaman nga pala na kamote. O kaya naman ay keso. O kaya naman ay yung nyog na may asukal. Familiar ba kayo kung anong tawag dito? Pakilagay naman sa comment section. Nalimutan ko talaga yung tawag sa kanya. Sakto lang pala yung sukat na ginawa ko dito sa aking paglalagyan. Pagkatapos naman ito ay ilalagay ko nga pala ito dito sa kawaling luma. Then tatakpan ko nga pala ito ulit ng dahon. Saka ko naman ito lalagyan ng baga sa ibabaw. Tapos yung ilalim niya ay binuksan ko na nga rin pala yung kalan sa mahinang apoy lang. Para parehas siyang naluluto at pantay. Kung marami kang uling ay pwede mo rin naman isalang ito sa uling para yung ilalim at ibabaw niya ay uling lang din. Ganito nga yung magiging itsura niya, muntik na siyang masunog no? Pero ganito talaga yung pamamaraan ng pagluluto sa kanya. Pagkaluto na nga siya ay pwede ko na nga itong hanguin. Tapos yung sago, gata ng nyog sa kalangka ay pinagsama-sama ko lang. Pwede mo itong ilagay sa ibabaw niya. At ito nga yung pinakamagiging magpapasarap sa kanya. Pero kung ayaw mo naman lagyan ay pwede rin naman kasi masarap naman at matamis naman yung palaman nito, lalo na yung munggo. Try nyo din!